Okay mga kapatid, magandang umaga po. Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari sa ating ah, isipan at ating kaluluwa, no? So ngayon ay sa rally sa mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo ay may komento yung kapatid ng ating mahal na presidente, si Amy Marcos, no? Grabe yung banat niya na yung kapatid niya ay drug addict. No, hindi lang yung kapatid niya, buong banay, o buong pamilya, no? So ito yung ano ko mga kapatid, kailangan natin dasal ng ating buong sambayanan, no? Tayo nagluklok nila during election, pero ito lang yung nasa isip ko kay Senador Amy. Bakit mo ini-endorso yung kapatid mo? Alam mo naman, no? Na oh, yun ang kanyang, kung totoo yung sinabi mo, di ba? Kung totoo yung sinabi mo na drug addict yung kapatid mo, bakit mo ini-endorso? At kung alam din ni Presidente Digong, bakit hindi nyo dinadakip during sa sa nandun pa kayo sa posisyon? So dito mga kapatid ay grabe yung, pero hindi tayo nawalan ng pag-asa, ha? Dahil hindi natin ilalagay yung pag-asa natin sa mga politiko. Alam nyo mga kapatid, kung ilagay natin yung pag-asa natin sa bawat isa, ito yung dahilan, yung family dynasty mga kapatid. Hindi ito maganda. So tayo mga tao, dapat may gagawin na. Hindi lang tayo magsasalita. Dapat may gagawin tayo, no? Hindi sa galit, hindi maganda yon. Hindi din sa puot, hindi maganda yon. Dapat magkaisa tayo na ibigin natin ang Diyos. Pangalawa, dapat magkaisa tayo na ibigin natin ang bayan natin. Alam nyo, marami sa atin, yung mga simbahan, ginagamit lang ng political interest ng isang politika. So, yan po. Di ba, unity team. Kaya nga, na-attract yung mga tao sa inyo dahil unity team kayo. Anong nangyari ngayon? Divided po, no? And then alam mo naman, Senador Marcos, na yan, hindi, alam mo, pero maging ako, ito, Senador Amy, kung totoo yung sinabi mo, yan kailangan patunayan mo yan, at ikaw yung, smile sa brother, no? Ikaw yung may alam. So, mas mabuti dahil ikaw yung may personal knowledge. Hindi sapat yung titirahan mo yan ng kapatid mo. Mas mabuti kapatid na senador Amy, dapat file natin ang kaso dahil may personal knowledge ka. Nakikita mo, mag-execute ka ng affidavit sa korte. Yung kapatid ko ay drug addict. Doon, saludo ako sa'yo dyan. Kung mag-execute ka ng affidavit dahil may personal knowledge ka, makatulong ka. Unang-una, hindi ka na nakatulong dahil yung kapatid mo, alam mo na yan ang weakness niya, bakit ini-endorso mo pa? Dahil sa political interest. So, yan ang hindi ko nagustuhan din. Buti na sinaiwalat mo yan, pero mas mabuti, titindig ka. Nagsagawa ka ng affidavit, pailan mo ng hindi ko alam kung anong kaso dyan. Ikaw yung may personal knowledge. At kay President Marcos naman, para malinis yung accusation ng kapatid mo, yung challenge niya, yung hair follicle test, tanggapin mo. Kung totoo na malinis. At hindi totoo, fake news yung sinabi, pero pakinggan natin yung interview. Why should I? Hindi din siya magpa-hair follicle. Posible totoo yung sinabi ni Amy. So dito mga kapatid, no, ang daming sumasaludo ni Marcos. Ang daming bumubuto sa kanya, 31 million. Pero sinayang nyo lang
yung trust ng mga tao sa inyo. Sana binawi ninyo yung mga negative na ginagawa ng magulang ninyo. Pero, history repeats his own. So dito mga kapatid, ang mensahe ko lang na huwag nyo nang palakihin yung pag-ibig nyo sa mga politiko. Lalo-lalo na yung mga politiko na may family dynasty. Wag. Wag. Dapat, mga kapatid, with a humble heart, dapat ibigin na natin ang Diyos. Ibigin na natin ang buong sambayanan ng Diyos. No? Dapat hindi yung pag-ibig natin para sa partido. Yung pag-ibig natin hindi para sa politiko. Yung pag-asa natin hindi sa mga politiko. Ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin, yun tayo magkaisa. Kahit anong moingon na po na padar nga iasin na rin din na. So, dito mga kapatid, pakinggan natin si President Marcos, ating presidente. Dahil gusto ng mga tao, gusto ko din. Alam nyo ba, itong hair follicle test, makatulong po ito para malinis ka dahil kita mo naman, dito nga sa pagpunta nga ni President Marcos dito sa Bohol, sabi niya, parang hindi niya alam yung sinabi niya. Sabi niya na itong Panglao Airport, maging international airport na ito. International airport na yung Panglao. Matagal na. Magdududa yung mga tao. Alam niyo, President Marcos, dito po sa sa Bohol, saludo ako sa ating mayor dyan. The first hair follicle drug test in Lila, Bohol. So, grabe yung si Mayor Jed. Well protected kami dun sa Lila. At itong ginagawa ni Mayor Jed Puello II, Mayor Arturo, no? Hindi ko nakikita ito sa ibang lungsod. Kung meron man, hindi ko nabalitaan, no? The first hair follicle drug testing in Lila. Lila LGU recently held its first ever hair follicle drug testing event for its government workers. Sa lahat ng mga government workers, kasali yung mga LGU, barangay officials, local government employees. Over 1,000 people were tested, including local government employees, barangay officials, sangguniang kabataan, national agency staff, and even police. So ito lang yung ano ko, bilib na bilib ako ni Mayor Jed, ha? Saludo ako sa iyo, Mayor. Ikaw lang. I-search natin. Sino pa yung LGU sa Bohol? May nagsagawa ng hair follicle parang Sierra. LGU in Bohol. Tingnan natin. Dahil na-amaze ako sa ginawa ni Mayor Jed Puello. So, ang LGU lang sa Lila. So far, no? So far. Search natin. Additional search natin, ha? Parang LGU Lila lang ang nagsagawa ng hair. LGU Lila lang, no? Congratulations, Mayor Jed, ha? Over 1,000 people, mga respondent. According to those records, Lila is the first LGU in Bohol to conduct. First talaga. Grabe itong Lila. Saludo ako sa iyo, Mayor. No, Mayor Jed at Vice Mayor Regina Chili. No? Si Vice Mayor Regina. No? Congratulations, ha. Salamat, Father, sa imong mga videos. Ganahan. Jud to ako apapa sa imong mga pahayag o mga mensahe. Pero medyo to taon to siya paminaw sa imuha. So, una, mga kapatid, wala akong pinupromote na politiko dito. Wala. Ni isa. Ang pinupromote ko, yung mga magandang gawain. So, ito po ang challenge, mga kapatid, no? Sa lahat din ng, pwede din kami, mga pare. Willing na willing ako, magpa-hair follicle. Ako din, kung may mag-challenge sa akin. Good morning, Father Darwin. Pwede ba i-deliverance ang akong asawa
na ayaw magkumpisal na so pwede mo ipag-pray, kapatid, wala natutulog. And unang-una, ako nga, nag-deliverance nga ako araw-araw. And then, hindi naman para sa mga nagdemonyuhan yung deliverance. No? Madeliverance tayo sa sakit, madeliverance tayo sa mga taong masama, madeliverance tayo sa mga masamang espiritu, sa mga sakit, o sa mga problema, mga pagsubok na grabe, sa mga kalamidad, deliverance din yun, di ba? So, ako din, willing po. Kung pa-hair follicle drug testing ako, pwede. Pero, sad to say, ito yung sagot ni President Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung balita. The challenge of former Executive Secretary Victor Rodriguez for him to undergo a hair follicle drug test. Rodriguez's call to Marcos is based on the constitutional principle that public office is a public trust. But Marcos, in an interview on Friday, January 31, says he does not need to undergo the hair follicle drug test because it has nothing to do with public trust. No. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? In April 2024, Rodriguez had also urged Marcos to undergo a hair follicle drug test amid allegations that he was a drug user. Meanwhile, in January 2024, former President Rodrigo Duterte also made strong allegations against Marcos. Tagal na pala ito. Dito tayo sa Facebook ni Congressman Sandro. Taas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Agad pumalag ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa namumuno sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano sabi ni Congressman Sandro at ano naman ang tugon ni Senator Amy? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ilatag muna natin itong mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pakinggan natin itong bahagi ng kanyang talumpati. Batid ko na nagda-drug siya! Di ba, alam mo naman nagda-drugs, bakit ini-endorse mo pa? So, iniisip nyo lang yung sarili ninyo. No? Yung pamilyang Marcos, iniisip nyo lang yung sarili ninyo. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng buong sambayanan. Hindi siya, sana yung naging presidente natin sa ngayon. At yung mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, kayo din ang nag-endorso dyan. No? Yan ang presidente, di ba, na in-endorso din nyo. At ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Kita nyo, lumala. Alam mo naman palang lumala. Oh, bakit mo ini-endorso? At hindi lang si Marcos dapat mag-hair follicle test. Dapat lahat siyang senador. Dapat lahat ng congressman. Ganyan natin makikita, mga kapatid. Hindi lang. Dapat si Marcos magpa-hair follicle talaga. Pati ako, pwede. Para safety tayo lahat. Pati lahat ng pare, ipa-hair, pwede din. No? Depende sa obispo. Pero ako, willing ako. Ligawas na ilang baho, Father. Parehas pala silang mag-asawa. Kinatusok lamang nila ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sabi niya, yan ang hindi ko mapapalampas. Bakit hindi endorso mo talaga? Alam mo naman yung tunay na ugali. Tunay na... So, kailangan natin ng dasal, mga kapatid. Ito na talaga. Dahil minsan ay bumubuto tayo batay sa uso eh. Batay sa sino yung number 1 rating. Dapat i-discover natin ano yung track record ng mga politiko. Kaya nga ako ay naaawang ako sa bansa natin. Nagsisimula lang ako kung saan ako pinadala ng Panginoon. So, pinafile lang talaga natin ang kaso. Dahil hindi ito madisiplina eh kapag hindi tayo gagawa ng radical action. Ito yung radical action. Every week mag-a-update ako sa kaso ha. I-update ko kayo.
ginagawa ko ito para sa Diyos, pagmamahal ko sa simbahan, at pagmamahal ko sa buong taong bayan. Nagsimula lang ako dito kung saan ako pinadala ng Panginoon. Jiggy, bumelta nga sa kanyang tiyahin. Itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Son na iginagalang niya ang naging papel ng kanyang tiyahin sa pagtulong niya sa kanyang, noong nagsisimula pa siya bilang public servant. Itong ang respeto niya kay Senator Amy, yung dahilan kung bakit masakit sa kanya ang aniyay pagtataksil ng senadora. Masakit din daw para kay Congressman Sandro na makitang bumaba ng ganito si Senator Amy. At umabot pa sa puntong gumamit na nga ng kasinungalingan para magdulot ng destabilisasyon at isulong yung sarili niyang ambisyong politikal. Dagdag pa nga ni Sandro, yung paulit-ulit na paratang daw ng paggamit ng droga sa First Family ay hindi lang mali kundi mapanganib at irresponsable. Lahat daw nitong sinabi ni Senator Amy ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. At maanghanga ang huling mensahe ni Sandro sa kanyang tiyahing si Amy. Hindi raw ito asal ng isang tunay na kapatid. Pero sinagot agad yan ni Senator Amy. Gusto lang daw paingayin ito ni Congressman Sandro yung usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni PBBM. Hamon nga niya Senator Amy handa siyang magpa-DNA test pero dapat daw magpa-hair follicle test ang First Family. Jiggy. Marian, anong reaksyon ng ibang kongresista sa isyong ito? Jiggy, naghamon nga itong si Davao City Representative Pulong Duterte ng hair follicle drug testing sa lahat ng government officials. At hindi raw ito personal para lang daw ito sa transparency at integridad sa pamahalaan. Nararapat lang daw kasi na masiguro na ang namumuno sa bayan ay may sapat na kakayahan at hindi mga bangag. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na toxic family drama ang patutsadahan itong pamilya Marcos. At umaasa nga raw siya na magpasa na ng anti-political dynasty bill para nga mawakasan na yung mga ganitong drama. Para naman kay ML Party List Representative Leila de Lima, dapat patuloy na magbantay, manatiling mapanuri at alerto ang taong bayan, lalo sa mga panawagan at pagkilos na nagsusulong lang ng propaganda at pansariling agenda. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. So, yun mga kapatid, para ni Congressman Saldi, Sandro Marcos, nakasinungalingan ito. Hindi totoo. Granting na hindi totoo, bakit naman hindi siya magpa-hair follicle test? Yan ang isa sa mga problema, di ba? Simple na yung hiningi ng mga tao. Tinanong nga si Castro. Tinanong kung ano yung sagot nila sa droga. Tingnan natin ha. Pumalag. Pakinggan natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ng palasyo na walang basihan at nakakahiya ang mga aligasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng senadora sa harap ng libu-libong dumalo sa protesta ng Iglesia ni Cristo, hindi lang Pangulo ang gumagamit ng droga, kundi pati ang First Lady at kanilang mga anak. Pinalagan niya ng anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na sinabing hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tiyahin. Tugon naman ng senadora, handa siyang magpa-DNA test kung magpapa-hair follicle test ang pamilya Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Batid ko na nagda-drug siya. Ang aligasyon na yan, Senadora Amy Marcos, laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kagabi, agad na pinalagan ng palasyo. Sabi ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakahiya at desperada na ang senadora. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Gate ni Castro, dati nang nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko po ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo.
Ginawa ni Senadora Marcos ang kanyang mga aligasyon kagabi sa harap ng mahigit kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Cavino Grandstand. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Tinangkam na nila ang kaban ng bayan. Sa huli, inaya ni Amy na umuwi na ang kapatid niyang Pangulo. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot. Meron kapatid ang nagpa-drug test, pero hindi hair follicle test. Yung hair follicle test talaga, kapatid na Castro. Yun ang hindi gusto ng presidente. Para matapos na po ito. So, pero mga kapatid hindi tayo mawalan ng pag-asa. Yung pag-asa natin ay ilalagay natin sa Diyos, hindi sa tao. Ang LGU nga dito sa yung parokya ko nga nagpa-hair follicle test nga. Pinanguluhan it should be the latest result ng drug test IV Kaguko. Ginoo na lang ang mag-igo dre. Yes, ang Diyos talaga ang ang Diyos naman ultimately just, lahat naman tayo mananagot sa harap ng Diyos. So simple lang po 'yan. Tinanong si Castro, yung statement ni Castro. Tingnan natin yung statement. Ito. Ito. Same station. Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. So, ang tanong lang ay magpa-hair follicle test ba si Pangulo? Yes or no lang. Hindi na sinagot. So, dito mga kapatid, kailangan natin ng dasal, patuloy tayong magdasal, and then at hindi tayo mawala ng pag-asa. Sabi ni Kristo, punta tayo kay Kristo, i-search muna natin. Ito mga pagsubok po ito natin at hindi po dapat mawalan tayo ng pag-asa. Dito po sa Matthew chapter 24, ito po yung advice ni Kristo sa atin ngayon mga kapatid. 24, 1 to 24. Ito yung advice ni Kristo sa atin sa mga ganito na mga karanasan. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for shew him in the buildings of the temple. And Jesus said unto them, Say ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be?
And what shall be the sign of your coming, of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Wala ang tao na makadeceive sa iyo. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And daming ma-deceive, no? Naging totoo na po ito. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. So, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. For these things must come to pass. But the end is not yet. Yung kaguluhan natin, no? For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes in diverse places. So, ito po, naranasan na natin dito, yung mga gera, kawatak-watak. Ito rin nangyari sa natin. And then famines, mga bagyo, kalima, tsunami, no? Earthquake, pestilence. Nandito na po yan in diverse places. And all this are the beginning of sorrows. Ito po. Dahil yan sa mga wrong decision natin, mga kapatid, bilang Kristiyano. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Yung i-persecute na yung mga sumunod ni Kristo. And they shall mainly be offended, and shall betray one another. Ito na po nangyari sa atin, betray one another. Si Amy Marcos nag-betray. Hindi lang nag-betray siya sa kanyang kapatid, nag-betray din siya sa ating lahat. Bakit pinopromote niya yan? Alam niya na nung una hindi pa sila nakasal ni anong pangalan ng asawa niya, hindi pa nakasal. Alam niya na yan. Bakit pinopromote mo? You never betray only your family. You betrayed us. You betrayed the whole nation. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But they shall endure unto the end. The same shall be saved. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness unto all nations, and then shall the end come. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Baka kulang ang naparte niya sa mga bangko ng ama nila. Hindi ko alam. So, hindi ka lang nag-betray, kapatid na Senator Amy, sa pamilya mo. You betrayed us. You betrayed us. No. Pero wag natin yung pag-asa natin, yung hope natin ay kay Kristo, hindi sa tao. So, yan po, mga kapatid, no? Ang ating ito yung sabi ni Saint Augustine, do not hope in men who cannot save themselves. Hope only in God, who gives life and salvation. Saint Augustine of Hippo. Ano pang sabi ni Saint John Chrysostom, mga idol ko. When the world fails you, when friends betray you, when rulers deceive you, do not despair. Do not despair. Your hope must rest in God alone, for He is unchanging and faithful. So, wow. Saan natin ilagay yung pag-asa natin? Hindi sa tao, hindi sa mga ruler natin, hindi sa mga politiko natin. Saint Jerome, sabi niya, the hope of man is uncertain and fleeting. So, ngayon, totoo talaga. Yung mga iglesia ni Kristo, sila yun ang endorso ni Manalo, ni BBM. Sila din ang magpababa na. The hope of man is uncertain and fleeting. Only the Lord is our sure refuge. Saint Basil naman the Great. Place not your hope in princes or men of power, for they are dust. Place it on God, the eternal, who alone governs all things wisely. Wow, ganda ng sinabi nila, no? Saint Gregory of Nyssa, do not fix your eyes on human things, for they pass away.
Set your hope on the immortal God, whose mercy endures forever. Wow. Saint Cyprian of Carthage, we are deceived if we look to men for security. The Lord alone is our shield and hope in times of trouble. So, ang Diyos lang talaga. Sa Psalm, biblical tayo. Do not put your trust in princes and human beings who cannot save. Psalm 146, verse 3. Jeremiah chapter 17, verse 5. Cursed is the man who trusts in man, who draws strength from mere flesh. No. 1 Timothy chapter 4, verse 10. We trust in the living God, who is the Savior of all people. So yan po mga kapatid, hindi tayo mawala ng pag-asa despite sa mga nangyari natin ngayon. Continue praying, continue trusting on the Lord, not on princes or human being who cannot save us. Psalm 136, verse 3. Fighting Maria, that accept thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless. Fighting Maria, that accept thee with the humble.